Hello, good afternoon, good morning, good evening everyone kung saan man kayo parte ng mundo ngayon. Thank you at napadpad kayo dito sa Mouse Kiss channel kung saan pinag-uusapan natin at pinag-chismisan natin ng mga bagay tungkol sa personal finance and minsan mental health awareness. Tingnan niyo yung mga other videos ko, may mga things na discussion ako regarding mental health awareness. Okay? By the way, shout out dun sa ating commenters on my previous vlog or my previous video from Brunei and Dubai. Nag-comment sila. So maraming salamat po dahil napadpad kayo at pinanood niyo yung aking mga or yung aking video about gold investing. So right now, ano nga ba ang pag-uusapan natin? Trading or investing. Saan ka nga ba mas kikita? Okay, so madalas kasi na pagpapalit or na pag-i-interchangeably ang trading and investing. Kasi ang karamihan, akala nila pag months ka na naglagay ng pera, tapos kinuha mo, and then lumaki yung amount ng pondo mo or ng money mo, and then binenta mo siya, that is already called investing. When in fact, it's still called trading. Ano nga ba yung distinction or kung paano natin malalaman kung trading ang ginagawa mo or investing? There will be 3 factors. That would be time horizon, ways to analyze, and then of course, yung goal mo, kung bakit mo ginagawa yung paglalagak ng pera mo dun sa particular financial vehicle. So, let's just take stock market as an example on this video. So number 1, trading, di ba? Sa time horizon, ang trading will take a day, weeks, and even months. Kapag months, it is still called trading. And investing naman, it usually takes a year and decade. Okay? Sa trading, 3 uri pa yan or may mga iba-ibang uri pa yan based sa time horizon. Like day trading, yan yung buy low, sell high within a day. Pag nag-buy sila ng, let's just say, sa umaga, ibibenta rin nila yun pag medyo tumaas na. Okay? Pero minsan hindi ganun kasi nga pag sa stock market, mahirap gawin ng day trading, di ba? Pangalawa would be swing trading. Ito yung trading na ginagawa within weeks. Okay? So, nilalagay mo yung pera mo, let's just say, this week and the next week kukunin mo na siya kapag tumaas na or kapag ka nagkaroon na ng mas mataas na value compared sa binili mo na stocks. And then the last one would be position trading. Ito yung months na, and then after some months na kumita na or naging okay na yung pera o yung pondo mo, is kukunin mo na siya. That is position trading. And in contrary, kapag sinabi mong investing, eto naman yung lalagay ka ng pera and then after some years, hayaan mo lang siya doon, matulog lang siya doon. And after some years or some decades, based on how you feel about it, how's the market doing, dun mo siya kukunin. So, yun yung kaibahan nila based on the time horizon. Next one would be, the differentiation would be the ways on how to analyze. In trading, people or, by the way, some people are doing trading kapag ang ginagamit na nila is technical analysis. I am not aware of that one. Hindi ako marunong doon. Just a disclaimer. Kasi hindi ako nag-trading. So, ang technical analysis, based on what I understand, is it's checking on the historical data of the stocks. And meron silang binabasang mga charts like candlesticks kapag green or red. Pag nakikita, yun yung kapag nagtatanong ako sa mga kakilala ko na, uy, nag-invest ka ba or what? Or pag nagtatanong sa akin, sasabihin nila, naku, hirap naman yun kasi may mga chart pa na tinitignan, which is hindi rin ako marunong nun. Yun yung parang nagiging komplikado. So that is called technical analysis. Tinitignan nila historical, kung paano yung taas, baba, kung anong nangyari. Yan. So that is technical analysis.
In investing naman, gumagamit naman sila ng fundamental analysis. Ito yung pag-aaralan mo as an individual or as a retail investor kung ano yung standing ng company, like yung balance sheet nila, management, sino ba yung humahawak sa company na yan, earnings per share, and then yung mga return to equity. So, medyo, ang tinitignan mo na kasi dyan, hindi na yung galaw, wala ka nang tinitignan na chart, ang tinitignan mo na dyan yung performance mismo ng company na binibili mo. Okay? So, yun yung fundamental analysis. Alright, so lastly, the differentiation would be the goal. Usually, sa trading, ang goal dyan is to, buy. Pares lang din naman sila ng investing na, of course, buy low, sell high. Pero ito talaga, yung more on capital appreciation din. Okay? Kasi sa investing, bukod sa capital appreciation, usually, ang habol ng mga investor sa investing would be yung dividend. Kasi just like what I've mentioned in my previous posts or my previous videos, may mga companies na nagbibigay ng dividendo, and it will take time, it will take months or years bago ka mag-accumulate ng maganda-gandang return when it comes to dividend. So, magkaiba ng goal. Yung isa, basta kumita lang, or not lang, basta kumita, tatanggalin mo na. And cycle lang yun, maglalagay ka ulit hanggang kumita ng kumita, na maka-accumulate ka ng kita kada araw or kada weeks na labas-pasok yung pera mo. When in investing, years ang hihintayin mo, and magkakaroon ka pa ng chance to have some dividend. Okay, so sharing to you about what I did or what I am doing. On the trading side, I am not trading in the stock market kasi ang stock market ko is more on investing side. Pang long term ko yon kasi dividend investing na ang habol ko. So ang trading, para lang meron din akong pagkakataon or chance na kumbaga tumaya naman, I'm doing it in cryptocurrency. And hindi ako masyadong, or hindi ko alam yung mga Binance or what. More on sa, lang ako, safe side lang, or hindi naman safe side, yung mga usual lang, like Maya, doon, naglagay ako ng crypto sa Maya. Ito lang, nung nag-all-time high, nakapaglagay ako parang September yata nakabili ako ng worth 15,000 pesos na pinaghalong Bitcoin and Solana. So, doon sa mga ganun lang ako naglalagay kasi nga, hindi ako masyadong marunong sa cryptocurrency, unlike yung mga ibang, kung may napapanood kayo yung mga ibang videos or ibang mga vloggers na magagaling na talaga sa crypto. Ako, confess ako na hindi ako magaling, but I still wanted to earn using or through cryptocurrency, kaya naglalagay pa rin ako ng pera. So, going back, bumili ako ng worth 15,000 pesos kasi nga, ang nilalagay ko lang dun yung kahit pa paano, hindi naman sobrang sakit kapag nawala siya. So, nag-trade ako, bumili ako ng mga bandang November yata yun, or basta last quarter of 2024. And nag-shoot siya, nag-all-time high siya, hanggang sa kumita ako ng from 15,000, naging 22,000 pesos siya. And nung time na yon, actually, medyo greedy ako. Gusto ko pa sana siyang maging 25,000 para at least 10,000 yung kita, di ba? Kaso, ang naisip ko, nabiktima na ako dati niyan. Noon, nalugi ako ng 3,000 kasi nga, hindi ko pa siya binenta nung medyo tumaas na. So, naisip ko nung time na yon, binenta ko na, or natatakot na ako kasi kahit pa paano 7,000 na rin naman yan. Well, it's not that big, katulad ng mga nilalagay or tinitrade ng iba, pero at least, it's already 7,000. So, ayun na nga, pinull out ko na yung pera, at least kumita na siya. So, as you can see, months lang, so it means it is trading. Nag-trade ako, okay? So, pinull out ko na yung capital and then yung pera ko, and then yung capital ko, nilay ko na sa stock market.
Kasi yun yung parang ginamit ko na pang trade. Tapos yung pera ko din na nakinita through cryptocurrency, nilagay ko sa dalawa, digital bank and saan pa ba nilagay? Digital bank, and part of it nilagay ko din sa stock market. Okay? So, yun yung strategy ko. Ang pang-trading ko is cryptocurrency. Okay? So, right now, hindi ako nakataya. Hindi ako nakatrade ngayon kasi medyo nakakatakot based na sa mga nangyayari sa ating mundo. But in the long run, kapag ka medyo tinitignan or pinapakiramdaman ko rin ang market ng cryptocurrency kung kailan ako papasok, kung kailan mag-i-in. So, yun yung kaibahan din na medyo stressful doon kasi babantayan mo yun pag trading kayo. So, ang investing ko naman side, that would be yan, Pag-ibig MP2 kasi long term yun, 5 years ang Pag-ibig MP2 and stock market. By the way, yung Pag-ibig MP2, it's a sort of bond. And then yung stock market naman, yan, matagalan ko rin yan because I am exercising dividend investing. So, pag matagalan ko rin yan and pinag-aralan ko muna yung mga companies na bibilhin ko para in case bumagsak, tumaas or what, confident ako dun sa mga binili ko ng mga kumpanya na yon or sa mga binili ko ng mga stocks na yon dun sa stock market. Okay? Pwede rin mutual fund, yung ALFM, multi-asset income, global multi-asset income fund, which is gagawa din ako ng video in the long run. Yun, nag-i-invest din ako doon because it's long-term horizon. Okay? So, yun yung kaibahan nila. Okay. So matotal, ano nga ba ang mas maganda or saan ka nga ba mas kikita? Is it trading or is it in investing? There are 3 indicators that would be your goal. Ano nga ba yung goal mo kasi? Ano rin yung risk assessment mo? And pangatlo, ano ba talaga ang time horizon na gusto mo? So kung meron kang time na magtingin or mag-time ng market and gusto mo yung growth, kasi pagka trading, ang maganda naman dyan, pag tumaas talaga ng husto, yung let's just say stock market, yung 10,000 mo, tapos tumaas siya ng husto within a day, within a week, then pull it out na, pero kailangan nakabantay ka. Yung investing naman, you just have to let it be. Tignan mo lang dyan and yun nga, kung dividend investing ka naman, kumukuha ka ng dividend or nakakakuha ka ng dividend within years or within decades and at the same time, tumataas yung iyong capital or nagkakaroon ng capital appreciation. So, it's really up to you kung ano yung appetite mo when it comes to making your money grow more. Okay, so hindi ako makakapagsabi kung ano yung mas maganda. But for me, I do both. But I do it on separate financial vehicles. As I've mentioned, trading, I'm doing it in cryptocurrency, which is more volatile side siya. And then yung investing, I do it on the other financial vehicle na tingin ko mas maganda siya sa long term. So ikaw, ano ba ang sa tingin mong gusto mo? Are you intending or do you want to open an account and trade or invest? So, kailangan malaman mo muna kung ano talaga yung gusto mong gawin. Mag-trade or mag-invest. Okay? I hope I have provided some insightful information to you right now. And if I am or you are getting value from my video or from my videos, please help me by subscribing to my channel. Okay, so thank you very much until sa susunod natin chismisan with regards to personal finance. Bye!